Huwag mong pagtakhan kung bakit ako'y sadyang ganito. Mababa man sa iyong tingin, ngunit ako'y ako. Di ako ang kailan may tumitingala at luluhod o hihingi ng Nang magising ako sa may terminal ng Victorliner sa may Tugugaraw kung saan ako ng pahinga, ay nagpaalam na kagad ako sa security guard at mga staff. Unti-unti na kasi nagdadatingan ang mga pasahero sa kanilang mga destinasyon. Pinipilit ko lang labanan ng atoka habang ako pumapadyak. At habang pumapadyak ako sa kabaan ng Bonton Bridge ay unti-unti na rin nagliliwanag. At pagtawid ko ng tulay ay dumaan ako sa bayan ng Sulana. At pati na rin sa bayan ng Enrile. At nang matapos ko ng padyakan ang bayan ng Enrile ay pumasok naman ako sa bayan ng Santa Maria. Ibang probinsya na yan, sakop na yan ng Isabela. At tumambay ako saglit sa lugar na kung tawagin nila ay Banga. At pagbalik ko sa pagpadyak ay napansin ko na unti-unti nang ibinibilad ng mga trabahador ang kanilang mga mais. Bukod kasi sa palay, isa rin ang mais na madalas yung makikita sa probinsyang ito. Ang Isabela kasi ang pinakamalaking producer ng mais ng ating bansa. At nang matapos ko lang padyakan ang bayan ng Santa Maria ay pumasok naman ako sa bayan ng Quezon. Ganun pa rin, taniman pa rin ng palay ang nakikita ko. Oo, nakakaumay kasi puro palyan pero ang ganda, ang sarap sa mata, puro green lang ang nakikita mo. Idagdag mo pa dyan ang magandang bundok ng Cordillera, halos magkatabi lang kasi silang probinsya. Ilang saglit pa, narating ko na rin ang sentro ng bayan ng Quezon. Hanggang sa marating ko na ang bayan ng Malig. At sa bayan na yan, marami ng tao. Wala ka lang gano'ng makikita ang palayan. Tapos tinuloy-tuloy ko na lang ang pagpadyak hanggang sa marating ko na nga ang bayan ng Rojas. At minadaanan akong puno ng bayabas na hinog na ang mga bunga. Nag-craving ako bigla kaya kinuha ko na lang. Patan akong bilog na bayabas. Ayun o. It's time to get. Ayun o. Ayun o. Hinog yan. Ah, sarap po. Not one, but twice, but thrice. Ayun po. Oh my God, ang dami. Ayun po. Ayun po, nakita. Bayagahan na ako. Taas. Lilinawin ko lang guys, yung mga bayabas na yun hindi ko ninakaw. Nasa tabing kalsada lang ng puno at walang nagmamay-ari kaya kinuha ko yung mga bunga. Pero masarap talaga ng bayabas. At dahil busy ako sa kakain ng bayabas, hindi ko na malaya na palabas na pala ako ng bayan ng Aurora. At may dadaanan naman akong naglalatag ng palay sa gilid ng kalsada. Bigas sa pangunahing pagkain natin mga Pilipino. Ito ang pinakamatibay din sa data natin sa maghapon na magtatrabaho. Isa ka rin ba sa mga bumoto kay Bongbong Marcos? Dahil nadala ka sa matamis sa pangako dyan na gagawin niyang 20 pesos na ang kilo ng bigas. Tara, pag-usapan natin kung posible ba. Kung ikaw ay isang negosyante at ang kuha mo sa per kilo ng butil na makapalay ay 37. Paano niyo magagawang maging 20 pesos ang kilo ng bigas kung sa mga negosyante pa lang ay 37 na? At kung ikaw naman ang negosyante, papayag ka bang na malugi ng gano'n-gano'n na lang? Natural, hindi. Kaya malabo pa talaga sa tinta ng pusit na maging 20 pesos ang kilo ng bigas. 20 pesos na nga ang order ng kanin ngayon sa ilang karinderya. Kaya nung pinakako ng Pangulo nyo, huwag nyo asahan kasi malabo talaga yun. Maya-maya pa, narating ko na rin sa wakas ang bayan ng Santiago.
at ang bayan ng Cordon kung saan ako nagpahinga. Maraming salamat sa panonood and God bless.